Hello. Sa mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, nandito tayo sa lugar na ito bilang at sunod sa kalooban ng Diyos na walang iba. Iaalay natin ang ating mga sarili, buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos na siya katampatang pagsamba. Ngayon po, dito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid yung pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Hindi pa naman kumain. Ngayon po, ang mensahe ngayon, himayin natin. Ang unang, ayon sa unang sulat ng Apostol Pablo sa mga bayan ng Thessalonica, sa Kapitulo 5, versikulo 12 hanggang sa 24. Datapwat, ipinamamanhid namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon na nagpapaalaala sa inyo. Dito po, tinuturuan tayo. Halimbawa ako, meron akong nagawang mali. May nagpaalala sa akin. Kumbaga, bilang ganti doon sa nagpaalaala sa akin, dapat huwag natin ibaliwala yan. Sapagkat, hindi naman magpapaalaala yan kung walang pag-ibig sa atin. Kumbaga, ayaw niya tayong madagdagan pa ang pagkakamali na ginawa natin. Kaya, meron tayo pagpaalaala sa atin. Kaya po, tayo po dapat magkaroon tayo ng pagpapahalaga doon sa mga tao na nagpapahalaga sa atin. Dahil isipin na lang natin yung oras na ibinigay niya para sa pagpaalaala, pagkatapos babaliwalain lang natin. Nakasulat yan sa banal na kasulatan, kaya kinakailangan po natin ganapin. Ano pang sabi? At inyong lubos na pagkamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa mayroon magkaroon kayo ng kapayapaan. Dito po sa sintas na ito, sino-sino po ba ang dapat nating kikilalanin na nagpapagal? Una, yung nangamumuno sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang isang namumuno, kundi palagi connected kay Lord. Kung ang pamumuno sumasang-ayon sa kalooban ng Panginoon, pwede natin irespeto. Pero kung hindi na, wala na sa Panginoon ang pamumuno, hindi po dapat na. Pero yung respeto natin bilang isang tao, pwede pa rin. Pero yung pagkakatiwala, dahil tumataliwas na nga ang lakad, hindi na dapat natin sinusundan. Baka kapag napahamak siya, madamay pa tayo. Ano ba sabi dito? At aming ipinamamanhid sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga manggugulo. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon na ng pagkakabahabahagi, kung meron ng lumalaban sa kabutihan at umaabuso ng kapangyarihan, o kaya nagmamalabis, ibig sabihin, may pagpapahalaga tayo. Kung may pagpapahalaga tayo sa Kanya, kahit tayo man ay nasa mababa, pwede rin tayong magpaalaala sa Kanya. Kapatid, papunta na yan sa kaguluhan yung ginagawa mo. Sapagkat ang kabaligtaran ng kaguluhan,
kapayapaan. Pero kung para sa ikapagkakaisa ng bawat isa sa atin, mabuti yan. Pero kung ikapapahamak ng isa at pinagmumulan na ng pagkabahagi o pagkakawatak-watak, sansalain natin yung taong yun. Pwede natin silang paalalahanan sa mahinahong pamamaraan sapagkat iyan po ang nakalulugod sa ating dahilan Panginoon. Kaya meron po tayong karapatan sa ating kapwa. Pag-ibig po ang tawag doon. Ano ba sabi dito? Palakasin ang mga mahihinang loob. Halimbawa, kung tayo man ay napahamak dahil lamang sa isang salita, kasama tayo doon sa mahina ang loob. Kumbaga, yung bottle o salita ng Diyos na ipinunla sa atin, tayo yung katawang naman, ay sumisimbolo ng lupa kapag hindi pa po yan nakaugat. At isang salita lamang narinig natin, napahamak na tayo, ibig sabihin niya, yun po yung mga tinatawag na mahihina ang loob. Tayo naman mga malalakas ang magpalakas doon sa mga mahihina ang loob. Dapat dumami yung malalakas. Hindi yung mahikayat ng mahihina yung mga malalakas. Kung halimbawa, malingas tayong manalangin, hindi naman pwedeng sabihin, Brad, hindi ka kasi nananalangin. Huwag natin sisihin kung hindi siya nananalangin. Kundi turuan natin kung paano dapat gawin ang pananalangin. Sa paano man parang dapat manalangin? Sa pagtulog lang ba? Kung may lakad lang ba tayo? Kung may hinihingi lang tayo? Kundi manalangin tayo sa lahat ng panahon. Kahit man tayo nakahiga, nakaupo, nakaluhod, naglalakad, o kahit lumilipad pa. Kung nakasakay ka sa aeroplano, hindi ka naman manalangin. Malay mo hindi na pala mag-landing yun. Ano pa? Alalayan ang mga mahihina. Hindi ibig sabihin lang yung mga disabled, yun lang ang mga mahihina. Kundi, maging guide tayo sa kanila. Na kumbaga, kapag ang isang tao nasa paghihina, anong mga bagay ang mga nakapagpapahina sa tao? Sa pananampalataya, pwede kang matatag, malakas. Ang pananampalataya, pwede kang mahina. Sa pag-ibig, halimbawa, namimili ka lang ng tao, napapagkitaan mo ng pag-ibig. Yung kaaway mo, kaaway pa rin. Hindi kasama pa rin doon sa mahina at hindi nga yun matatawag na pag-ibig. At kung tayo naman po ay marupot na pagkaminsan dumating lang yung mga problema, mga pagsubok, ayaw na nating manalangin. Kahit na pagsamba, ayaw na natin pumunta. Para parang sinusubok natin na sabihin natin, wala naman Diyos. Dahil nananalangin naman ako. Yung hinihingi ko, hindi na binibigay ko. Marahil siguro may tamang panahon para ibigay yun. Ano ba gusto mong lumipad, napunta ng abroad? Siguro kahit pinipinding ni Lord, dahil may kapahamatan na nag-aabang doon. Tamang panahon, makakarating ka rin doon. Nakakainit na magpahid ng langis, lumipad na lang. Kaya po dito, tinuturuan tayo ng isang bagay na kailangan, bagamat tayo'y mahina, tayo'y tao, marupok, nadadaig tayo ng pita ng lamang, ng kahinaan ng kalooban, o ng mga bagay man na palapit sa ating buhay, huwag po tayong mawalan ng pag-asa. May kapatid tayong nariyan lang sa tabi, handang magpaalaala sa atin. Yung mga tao na nagbibigay
nagbibigay ng pagpapahalaga sa atin, na nag-aaksaya ng oras para tayo kausapin, palalahanan, sila po yung huwag nating babalewalain. Ibigay man lang natin ng sukli, kahit hindi na bagay na, ipanalangin mo na lang na marami pang na magpatuloy lang ng ginagawa. Sapat na yun. Kumbaga, magpatuloy pa ng bunga. Hindi ibig sabihin, kapag halimbawa, ginawa tayo ng kabutihan ng ating kapwa, wala na tayong pakilala, magiging selfish naman tayo. Yung paano ko ipanalangin na lang natin, yung nagmalasakit sa atin, na sana'y marami pa siyang matulungan. At kung maaari, pati ikaw, na nadamay doon sa pinaalalahanan, baka kasama ka na rin nagpapaalaala sa iba. Yun po ang maganda. Utos po yan ng ating dakilang Panginoon. Ano pang sabi dito? Maging mapagpahinuhod kayong lahat. Meron bang exempted pag sinabing lahat? Ano po yung pagpapahinuhod? Mahaba ang pasensya. Na kahit inaaraw-araw kayo ng kapitbahay mo sa kalilibat, sa katutuya, sa paninirang puri, sinusyal media ka pa, ipinagkwento ka pa sa iba, kinakailangan po pahabain natin yung pasensya. Dapat, kung tayo'y gumagawa ng mabuti, idamay natin yung taong naninira sa atin sa panalangin. Isama natin na maglinaw ang kanyang pag-iisip nang sakang tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Dahil nangyari po yan, halimbawa, nagmumuras ang ating kapitbahay. Hindi lang tayo. Ito na lang sa mura, minura tayo. Kapag ininalangin mo siya, nasa mabuti kang panig, siya yung nasa masama. Pero kung minura ka, di ba, minura ko rin, dalawa na kaming masama. Kaya po, dapat po, sa bawat isa sa atin, habaan natin ang pasensya para hindi tayo magaganti ng masama sa gumagawa sa atin ng masama. Ano pang sabi dito? Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin yung lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat. Ibig sabihin, ang paggawa ng mabuti ay hindi lang po pinipili. Doon sa mga, kumbaga parang ganti na lang, ginawa na ito ng kabutihan nito, iyon na lang ang gagawan ko ng kabutihan. Hindi po. Kay kaaway man yan o kabati, kaibigan man yan, o kahit pa yan ex, sabi nga ng mga magkasintahan, hindi ko na makita si ex. Ipanalangin mo na lang si ex, masumpungan niya yung tamang babae para sa kanya. O tamang lalaki para sa kanya. Ano bang sabi dito? Mga galak kayong lagi. Hindi baga ang sarap ng buhay kapag tayo po ay palagi nagagalak araw-araw. Sabi nga, kung gusto mo gumanda ang buhay mo, sambitin mo lang yung A. Ano yung A? Palagi kang masayahin araw-araw. Palagi kang nagagalak. Hindi yung nagagalak, buti nga sa'yo. Dahil napahamak yung kaaway natin, natutuwa pa tayo. Dapat mahabag tayo doon. Pero, ang kagalakan natin, kapag nakita natin yung kapitbahay natin nagbago na, magalak tayo. Pero yung kaaway natin, na nabangga o na-disgrasya, tapos nagagalak tayo, saan ba talaga tayo? Sa kabutihan o sa kasamaan? Na parang nagagalak pa tayo, puting nga sa iyo, nangyari sa iyo, ikaw kasi. Dapat po hindi ganun. Sabi dito, magsipanalangin kayo walang pati. Ibig sabihin pala, kaya pala tinuro sa atin ng manalangin ng walang pati.
tinuro yung rosaryo. Kasi tinali yung panalangin. Tuloy-tuloy daw, walang patid. Hindi po yung, ang ibig sabihin ng walang patid, pagdilat pa lang ng ating mga mata, manalangin na tayo. Bago tayo bumaba, o kaya lumabas ng kwarto, manalangin tayo. Na baka, mamaya yan, may dumating dyan na uminis bigla yung ulo natin. Napahamak tayo. Ano man ang ginagawa natin? Kahit magluluto ka lang, manalangin ka, baka mapasok na. Kahit sa pagkain, pagpasalamat natin yung biyaya na pinagkaloob sa atin. Lalo na kung aalis tayo ng bahay, na dapat ang unang hakbang ang Panginoon ang magturo kung saan tayo pupunta. Kanina nga, ang plano ko kanina, dito ako dumaan. Hindi ko alam bakit napadpad ako sa San Jose. Tapos pagdating ko ng tulay, kung malapit na sa boundary ng San Jose, hindi ko alam buklod na tayo. Lumiko ka. Yun pala, tatlo pala ang iaangkas na yun. Sabi ko, saan kaya sasakayin isa? Kaya pala dinala ako noon. Diyan po ako natuto. Kapag nananalangin ka pala, may mga ibubulong sa iyo ang Diyos, anong gagawin mo? Lalo-lalo na kapag uuwi ka na ng tahanan, ang bahay bago matulog, ipanalangin natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad, makipagsulit tayo sa Diyos. Bakit po? Kapag hindi tayo nakahingi ng tawad, pagkatapos kinabukasan, hindi na tayo nagising, wala nang time. Paano ba tayo magsisisi? Bumalik na yung espiritu sa taas, naiwan na lang yung katawan, paano ba magsisisi? Kaya po, ang pananalangin, dapat dugtong-dugtong yan, walang patid. Pagdilat ng mata hanggang sa pagpipit-mulit ng mata. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Halimbawa, dumating sa atin ang problema, ipagpasalamat natin. Bakit? May araw tayo magkukuha doon sa problema ang dumating sa atin. Hindi lang puro pasalamat dahil sa mga biyaya na ibinigay. Dahil hindi tayo nakasakit, dahil binigyan pa tayo ng sakit, ipagpasalamat natin yan. Sabi nga ni Apostol Pablo, naglagay si Satanas ng tinik sa akin upang ako'y huwag magpanalo. Bakit po? Kasi po tayong mga tao, minsan po hindi natin kontrolado ang sarili natin. Marami siguro ang karamdaman, isang paraan yan ng paglilinis ng ating katawan. Dahil sa kapabayaan natin, dahil nga tayo ay tao, marupok, madaling magkasakit, mahina. Kaya hindi po natin may tatanggi na hindi tayo magkaroon ng karamdaman. Mahirap na lang. Ang mahirap lang kung hiningi. Naambunan lang, wala namang planong magkaroon ng sipon, hiningi pa. Mulan lang, nabasa yung ulo, sisipunin ata ako. Bakit mo sinabi isisipunin ka? Hindi ka naman dapat sipunin. Isipin mo, hindi ako sisipunin. In positive way. Ganun dapat ang ginagawa natin. Sa pagpapasalamat, kahit yan man ay trahedya, problema, mga pagiging nag-face, awayan, ipagpasalamat natin yan dahil mabuti na yung nangyari na kagad. Iba ka mamaya, pagsakay-sakayin niyo, mabuti yung pa-isa-isa nangyayari sa atin. Kasi nasa paglalakaran natin yan. Kung baga sa lubak, wala namang ibang daan. Lubak talaga yan. Hindi ka pwedeng umiwas. Harapin mo na lang. Ang mahalaga dyan, maitawid mo sa kabila. At
Yung mga aral na matutunan natin doon sa problema, yun po ang itanim natin sa ating isip para maibahagi din natin sa ating kapwa. Na kapag may nakita tayo kaparehas ng pangyayari na nangyari sa buhay natin, ituro natin sa kanila kung paano rin makaiwas. Ano ba sabi nito? Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Kapag tayo po ay nasa pagnanasa, gusto natin palaging nasa templo. Gusto natin palaging makinig ng Ebanghelyo. Huwag tayong tumigil. Pag sinabing patayin, huwag tumigil. Huwag ninyong patayin o huwag kayong tumigil. Lalong-lalo na pagdating sa ningas ng Espiritu. Sapagkat ang pagnanasa tungkol sa Espiritu, hinahanap-hanap ng ating nag-iisang kaluluwa. Pagka minsan nga, pag may sakit tayo, mabigat sa katawan, balisa ang pag-iisip, problemado, ang unang papasok sa ating ulo, pera. Siyempre, ang pupuntahan ng doktor, hinahanap ng pera, hindi naman yung sakit. Sino ngayon nagresita? Doktor, ikaw. Ang doktor, nagtanong lang naman yung sagot mo, yun na yung resita. Ang ginawa lang ng doktor, ito ang tamang gamot. Pero hindi naman gamot, dahil ang doktor kahit din ang buteka. Ito po ba? Kahit din ang buteka, doktor. Walang doktor, walang mabibili gamot. Hindi mo bibili niya, hindi mo naman kilala kung para saan yan eh. Kaya po dito, tinuturuan tayo, ang ningas ng Espiritu kasi, aasa ka lahat sa mga gawa ng Diyos. Wala iba. Kung tayo bibigyan natin ng buhay ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Minsan dumarating ang panahon, pagbukas natin ng pintuan sa tahanan, akala natin damo, akala natin walang kwenta, wala naman nagtanim. Ibig sabihin pala, kalooban ng Diyos na patubuin yan, kailangan ko yan. Mas tayo ang tingin natin damo. May lumabas na pansitan para saan kaya to? Mayroon dun sa loob ng bahay na pataas ng acid. Bakit kaya may tumubong ganito? Balbas pusa. Minsan dyan, may magkakaproblema sa kidney. Sa spiritual na pamamaraan ko, malaking bagay yan sa atin. Binigay na ng Diyos. Pero sa atin, i-ignore natin, nakapokus tayo. Doktor makala. Hindi ba ka? Ano ba sabi nito? Huwag ninyong hamakin ang mga panghula. Mga prophecy. Ang panghula po ay gawain ng mga propeta. Pero tayo po, mayroon sa ating propeta. Yung mga kaalam ng mga bagay na hindi pa nangyayari at pagkatapos nangyari, yan po ang gawain ng propeta. Sabi dito sa Deuteronomio 18:22. Ngunit, ang propeta ay magsasalita ng salitang may palalo sa kanya, sa ating pangalan na hindi ko iniutos na kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos ay papatayin nga ang propeta niya. Ganun po kabangis ang Diyos noon. Kapag ito nang hula ang isang propeta, pagkatapos kahit gamitin ang pangalan niyo o gamit ang ibang Diyos, pinapatay po ang propeta. At kung iyong sabihin sa iyong puso, paano malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi
ay hindi sumunod, ni nangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya. Kaya nga po may kautusan na huwag mong sasambitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kahulugan. Sapagkat kapag ginamit natin ang pangalan ng dakilang Panginoon Diyos o kahit ang ating dakilang Panginoon, ang lahat po ay may pangyayari. Halimbawa, manggagamot tayo. Hirap na yung pasyente. Gusto niyang gumaling. Sabihin mo lang, magaling ka na. Sa pangalan ng dakilang Panginoon Kristo. Hindi ba ka propeta? Gawain ng propeta yun? Panghuhula yun. Kumbaga, yung resulta ng paglapit at pagpatulong, alam mo na yung mangyayari. Ngayon, kung hindi siya bumalik, ibig sabihin, kahit yung nagsalita, wala rin sa puso yung pagsasalita niya. Eh dapat, with love, sasabihin natin yan dahil ayaw natin siya maghirap at kung maaari paiksiin yung oras ng pagdurusa niya sa kanyang karamdaman. Ganun po yun. Kaya po ang panghuhula, yan po yung mga tawag na ngayon yan, precognition. Makaalam ka ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero kapag iyan po ay nangyari, yan mula yan sa Diyos. Pero kapag hindi nangyari, kahambugan po at tawag yan. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Halimbawa, sa mga pang-araw-araw nangyari sa ating buhay, subukin natin. Malalaman natin yan kung kaya pala nagkasakit ako dahil gusto niya magsisi ako. Siguro naging matigas na rin ang ulo ko, kaya siguro ko binigyan ng karamdaman dahil hindi na ako nananalangin sa kanya. Nananalangin lang ako pag may sakit, pag malakas, kahit magsabi ng thank you Lord, dahil dito na ako sa lugar na ito, hindi man lang natin nagawa. May aral po tayo matutunan dyan. Matututunan natin yan kapag tayo po'y may pagpapahalaga sa bawat nangyayari sa ating buhay. Kaya po dapat, kahit maliit man yan na bagay na nangyayari sa ating buhay, pahalagahan natin yan. May mensahe si Lord sa atin. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Napakarami pong anyo ng gawain masama. Ito po ang nagdadala niyan. Alitigtigin ng laman. Kung tayo nabubuhay na sa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pag-ingatan natin ang ating sarili na dapat ang mga bagay ay ginagawa natin bunga lahat ng spiritual kabutihan, kabanalan, at pagsunod sa kalooban ng Diyos. At pagkapangaling kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan. Ito na po yung pagpapakabanal. Ang pagpapakabanal, yung paglilinis ng kalooban. Paghingi ng Lord, sorry. Lord, patawad po. Hindi na kailangan ng pari, hindi na kailangan ng ibang tao para magsisi. Idirect na natin kay Lord. Direkta natin sa Diyos sa pangalan ni Jesus Christ. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Dapat po intact yan. Hindi ibig sabihin, nandito yung katawan, yung espiritu, minsan, nandiyan lang sa tabi na nanalangit pa, nag-iibangin na na. Pagkatapos, yung kaluluwa naman, ano kaya, kumusta na kaya yung bahay ko doon, baka may magnanakaw ng pumasok. Dapat po, intact, kung nasa simbahan ka, dapat nandun lahat. Ang tatlong yan sangkap ng ating pagkatao. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Hindi yung lumilipad.
Nandito tayo, bagamat tayo nasa pagdurusa o problema o kaya karamdaman na dumarating sa ating buhay. Isipin natin yan, challenge lang yan ni Lord. Bakit? Sabi nga, may tinanong ako niyan, totoo bang namamalo ang Diyos? Hindi daw. Nung binasa ko yung 12:5-6, sapagkat pinapalo ng Diyos ang sino man kanyang ibigin. Katulad ng pagpalo ng ama sa kanyang anak, siyempre kung tayo pasaway na sa magulang, pinapalo tayo, itinutuwi din tayo ng Diyos. Yung karamdaman, yun na yung hampas, yung palo ni Lord, bakit tayo'y nagkakaroon ng karamdaman? Huwag nating sisihin. Ang iba, nagkaroon tayo ng karamdaman, tayo po yung may gawa niya. Pero ang karamdaman, pamamaraan niya ng Diyos para makakonekta sa Kanya. Dahil, sabi ko kanina, kapag malakas ang ating katawan, limot tayo sa Kanyang manalangin. Pero kapag tayo may karamdaman na, kahit gaano ba tayo kalakas na tao, kahit bato-bato pa yan, kahit sugarol pa yan, kahit babaero pa yan, kahit ano bang ginagawa yan, may nakausap na ako doon. Kasi, yung Pangulo natin mabangis, ibinibilang po na o kaya, natatagpuan na lang patay dyan sa kanya ang mga adik. Ano nangyari sa kanya? May takot din pala. Takot din pala yung bilanggo, takot din naman mamatay. Nung magkasakit, hindi nga siya daw nagsisimba, 30 taon na nung magkasakit, sabi niya, Diyos ko, upuin sa akin, magaling na ako. Di ba? Kahit anong gano'ng kasama ng tao, nakakalapit sa Diyos. Mas mabuti. Kaso tayo po kasi, kapag may nakita tayong kapwa na masama, hinahaturan natin. May tamang timing din naman sila para sa mga tao. Makakadagdag pa yung panalangin natin sa kanila na magbago na. Pero nung tayo po, iniisip lang natin sarili natin, wala tayong pakialam sa iba, selfish po tayo. Dapat po, may pagpapahalaga tayo sa kapwa. Gumagawa man niya ng mabuti sa atin, gumagawa ng masama, isama natin sila lahat sa panalangin. Bakit po kinakailangan na pagkabangalin natin ang ating sarili? Yung espiritu, kaluluwa at katawan. Sapagkat yan po ay ginawa ng Diyos sangkap ng ating pagkatao. Ano yung katawan? Itong marupok na palaging nagkakaroon ng karamdaman. Ano yung espiritu? Yung budhi na nag-uudyog sa atin. Na nagsasabi, huwag mong gawin yan, masama yan. Ano yung kaluluwa? Yung kamalayan natin. Ngayon, mamimili ngayon ang ating kaluluwa. Yung hilig ba ng laman? Putong-tunin ng espiritu. Na nangbigyan sa ating kalooban ng nangalaytay, sabi ng doktor, kuryente. Kaya di ba yung patay kinukuryente para mabuhay ulit yung kuryente dyan sa katawan natin? Kaya po, tayo pong mga tao, kumpleto yung sangkap, kaluluwa, espiritu, at sa katawan. Magkaiba po ang espiritu sa kaluluwa. Ang espiritu yung budhi, ang kaluluwa, yung kamalayan, at ang katawan, ito na yung nakikita natin. Bakit pagdating sa iba ang nangyari sa buhay ng taong ito, iba ang nangyari sa isa, iba sa isa, hinahatulan natin yung iba. Bakit sino ba tayo? Bakit tayo nagsasabi, pangit siya? Anong batayan natin ang gwapo at pangit? Sinukat ba natin yung mata niya? Kung tama pa siya, mas malapad o simple. Kung dahil tuling siya, pangit na agad. Hindi po. Pantay lang tayo. Nilalang tayo ayon sa wanis at larawan ng Diyos. Ibig sabihin, pantay lang ang Diyos nagbibigay ng pagmamahal sa atin. Masama man niya, umabuti, pinapaulanan niya.
Binibigyan niya rin ng biyaya. At kagandahan pa, yung gumagawa ng masama, mas mahaba ang buhay. Dahil ang Diyos mabantay mo, hinihintay niyo yung pagkakataon na magsisi siya. Pero yung mabuti, sabi sa kanta, ang bait mo naman, sana kunin ka na ni Lord. Ano pa sabi dito? Espiritu, kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yung pintas ng kapwa, kundi sa Kanya. Kapag yung sa inyo tumatawag, nagagawa rin naman nito. Kaya po, ang pagkakaroon ng karamdaman, paraan niya ng pagtawag. Ang makasama ka lang ng isang taong may karamdaman, bagamat hindi ka nagsisimba. Pero nabanggit sa'yo, pumunta ka ng mundo yan, napunta ka dito. Ngayon ka lang nakarinig ng Ebanghelyo, hindi ka naman may karamdaman. Pagtawag din niya ng Diyos. Sa doktor, hindi ka naman Ebanghelyohan. Abi, pagamutan ko yung mundo yan. Bakit pagdating namin yan? Sino bang pangit yung daldal yan sa umaga? Sa totoo lang, mahal tayo ng Diyos. Ang gusto sa atin, ipadama sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya pahalagahan natin, huwag nating isisi sa iba, na nagkaroon tayo ng karamdaman, o nagkasakit, kundi, kumbaga sa programa ng buhay natin, pagdadaanan mo yan, ngayong pinsa may karamdaman ka talaga. Ang mahalaga, maitawid natin yan. Lakasan natin ang ating pananalig sa Diyos, parte ng buhay ang pagkakaroon ng karamdaman. Kapag tibayin natin yung pananalig, sabi nga, kung meron lang kayong pananalig na ano ba na kaya mong ipalipat ang bundok na ito, na sindaki ng butil ng mustasa, na kaya mong ipalipat ang bundok na ito, ang lahat ay may pangyayari sa Diyos. Sa tao po, pwedeng sabihin imposible. Manalig lang tayo, magtiwala sa Diyos, sapagkat walang doktor, walang albularyo, kahit kami man na magsasabi o magsasabi sa aming sarili na kami ang magpapagaling. Diyos lamang po ang tagapagpagaling. Kagamitan lang kami na parang sinulig, parang gunting, kung hindi damputin, walang kwenta. Diyos ang gagawa at siya ang nag-iisang tagapagpagaling. Salamat sa pakikinig at naway pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang karaingan natin, kahilingan, ipagkaloob natin lahat sa Diyos at ipagkakaloob sa tamang panahon ang lahat natin binubulog sa Diyos. Salamat at magandang hapon sa ating mga.